Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Paulit-ulit po ang pagpapasalamat namin sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod po na pagpapasalamat ay babalik na naman tayo sa inyo. Nabanggit kanina ang laki ng tulong ninyo sa bayan natin. Kaya masakit sa akin kapag tinatanong kung ano ba ang ginagawa ninyo sa abroad. Ang ginagawa namin sa abroad ay nakikinig sa mga OFW, sa mga overseas Filipinos. At nagpapasalamat sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa mga padala ninyo sa Pilipinas at sa inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas, ay sigurado matagal na lumubog ang bayan natin. Kaya kailangan maintindihan yon ng Marcos administration na napakahalaga ng contribution ng OFW sa ating bayan. Kaya kami din ay nagpapasalamat sa suporta ninyo sa inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas. Pwede mo yan sabihin dito, ma'am, kasi hindi tayo hulihin. Ang susunod. Mamaya po, pag-uusapan natin kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niya po ang mga pagtitipon na ganito. Dahil kapag nagkakausap po kami, ay sinasabi po namin sa kanya. At yung kapatid ko po, si Veronica, araw-araw po yun may report. Sinusulat niya kung anong nangyayari, anong nasa balita, anong nangyayari sa pamilya, at pinapadala niya yon sa abogado. At yung abogado naman ay pinapakita iyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag kami ay magkausap doon sa detention unit, sinasabi niya lagi, nagpapasalamat siya sa mga dasal ninyo. Dahil lumalakas ang loob niya, at paniwala niya maraming mga good news sa kanyang kaso at sa kanyang kalagayan dahil sa pagdarasal ng sobra, milyon-milyon nating kababayan.
Pinapaabot niya ang pagpapasalamat niya sa inyong lahat. Kahit saan po ako pumupunta, noon ang unang tinatanong sa akin, kamusta na ba si dating Pangulong Duterte? Ang sunod na tinatanong sa akin, kailan ba uuwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Kahapon po, tumawag siya sa akin. Tawag siya sa akin, sabi ko sa kanya, ang huling tawag, ang sabi ko, ang daming nangyari. Simula Monday hanggang Friday, ang huling tawag mo sa akin, noon pang nakaraang Friday. Sabi ko sa kanya, nakalimutan mo ata ako tawagan. Sabi niya, hindi man siya nagtampo, ma'am, kasi wala naman akong, hindi man siya nagtampo. Sabi niya, hindi man nagagalit ang term na sinabi niya kahapon. Ang sabi niya is, dili siya nanlood, ma'am. Nangyayari sa atin sa Pilipinas, korupsyon. Parang, ayan, nabalaka. Yes. Nabalaka. Nag-aalala. Pasailo ah. Uy, umuna-muna na bayanin akong Tagalog sa tinuod lang. Uy, binuang ba? Kaya ba mo hinay na kay ko may istorya kay ginahuna-huna pa na ako. Unsa gani ning Tagalog ani? Pangako. Saad? Pangako. Pangako. Dili ma'am ko pwede magbinisaya ma'am kay ang uban dili makasabot. Kinahanglan nyo mag-tinagalog. Pero muna-muna na gini. O sa to? Nabalaka, nag-alala. Nag-alala siya sa mga pangyayari sa Pilipinas sa korupsyon. Tapos, ikinento ko sa kanya, thank you, ikinento ko sa kanya, ay sorry, ito pala ang sasabihin ko kanina at nakalimutan ko, ito pala yung unang-unang sasabihin ko sa inyo. Kasi marami kanina ang lumalapit sa stage para magpa-picture. Meron po tayong oras mamaya para po sa kamustahan. So ayusin lang po natin yung linya natin mamaya para sa 1:1 na picture. Solo photo. Oy! Kaya wag po kayong mag-alala. Ako yung nag-aalala. Alam niyo bakit? Anong nangyari sa amin sa Kuwait? Ilan tayo dito ngayon? 1,000. O ganon yung sa Kuwait. 900. 900 yung sa Kuwait. Sa venue namin. Tapos, mahaba yung pila. Tapos nagtataka ako, bakit parang hindi nababawasan ito? Hindi talaga siya nababawasan. Sige, okay lang. Wala namang akong gagawin. Wala naman akong gagawin pagkatapos ng event. So, okay lang, picturean tayo ng picturean. So, tataka na talaga ako. Hindi talaga siya nababawasan. Nandun lang lagi yung pila. Ganyan. Hindi na umabot dito yung dulo ng pila. Tapos napansin ko na, pag hindi nila gusto yung picture nila, pumipila sila ulit. Sabi ni Sir Berwin, magkulang tayo sa oras kapag isa-isahin natin yan sila. Sabi ko, sir, unang-una, yung paulit-ulit, hilain yung palabas yan sa pila. Kasi kawawa yung mga nasa likod na sisingitan ng paulit-ulit ang na pumipila. Tapos sabi ko, yung may mga picture na dati, sino yun? Oy, kunwari, wala ah.
Yan. Sino ang may picture na? Yan. Huwag na kayong pumila. Ha? Para hindi tayo magkulang sa oras. Kasi 9:31, palayasin daw tayo dito. Bakit ganun dito sa Japan, no? Nakalagay doon sa tindahan, magbubukas daw siya ng 9:05 ng umaga, tapos magsasara siya ng 9:20 ng gabi. Kagabi, pag lakad kami papunta doon sa tindahan, 9:20, sinara niya yung... Sabi ko, grabe, may hangyo ning lugaran ni. Sarilo namin. Tumayo siya doon, mas sinara niya sa mukha namin yung... So yan, papalayasin daw tayo ng 9:31. So anong oras na? 8-9. 8 pa lang. Kaya pa yan. Kaya yan. Yung organizer lang ang kabahan. Wala tayong kaba. Grabe. Tapos hindi ko maintindihan, bakit 9:05 yung opening, tapos 9:20 yung closing, bakit hindi 9 a.m. tapos 9 p.m.? Kasi meron talagang 05. Di ba sa atin, sa Pilipinas, wala na yung 05, 15, 30, wala na yan. 9, 10, 11, 12 lang yan. May usapan tayo 9, darating tayo 11. Di ba? Dito, may closing ng tindahan 9:20. Sa atin, 9 o'clock lang yan. Magsasara yan ng 10. Tapos, makikiusap ka pa, pwede. Buksan sa iyo ang tindahan. Kanang nahutdan mi og ice, pwede mo palit. Bubuksan yung tindahan para sa iyo. Bibigyan kang ice. Dito, sarahan ka sa muka mo. Grabe. Wala'y hangyo, diri? Wala'y inamiguhay, diri, ma'am? Wala! Oh. Bakit yun? Bakit ang tindahan niya magbukas ng 9:05 tapos magsara ng 9:20? Huh? So, maglinis ng 5 minutes. 9 to 9:05, linis yan. 9:20 to 10, linis yan. O diba, sa atin, kahit naglilinis na, bibili pa rin tayo. Sa kanila, hindi. Pag panahon na ng linis, hindi ka na pwede pumasok. Nasaan na ako sa aking speech, ma'am? Yeah, tumawag siya kahapon. Sabihan ko siya, kalimutan mo ata ako. Sang linggo na dumaan, hindi ka tumawag sa akin. Paano ako makapagbigay sa iyo ng update at chismis kung hindi ka tatawag sa akin? Tapos medyo, ano ang mood niya kahapon, hindi nga niya nagugustuhan yung balita na nangyayari sa Pilipinas. Hindi niya nagugustuhan yon. At tinatanong niya ako kung anong ginagawa, ganyan. Tapos nagtanong siya sa pamilya, kumusta ka na? Sabi ko, okay man lang ako pa, nandito ako sa Japan kasi meron kaming rally bukas, Sabado at sa Linggo. Okay lang ako. Tapos sabi niya, kumusta ang mama mo? Tapos sabi ko, okay. Diba? Kung kailan tumanda, sabi niya, kumusta ang mama mo? Sabi ko, okay man lang siya. Nandyan siya sa Hague. Kasi, schedule ng pagbisita niya sa iyo. So, mamaya hapon,
Magbisita na yon sa iyo. Sabi niya, ganun ba? O sige, babay na. Duda ko, maaga siya naligo. No? Kumain maaga, naligo ng maaga, excited. Imagine, sabi ko sa kanya, andyan man siya sa Hague. Sabi ko, siya man ang magbisita mamayang hapon. O sige, babay na. Mga tigulang, kiringking.